Nandito tayo ngayon sa school kasi pumasok na naman tayo dahil yun nga, may mga subject ako kailangan kong balikan. At the same time, bahay, gano'n. Pero actually nag-a-apply ako ng trabaho kasi gusto kong mag-apply ng trabaho. Yun na yung part na pinagawayan namin dahil nga sa overprotective niya sa akin, ang nangyari is pinagawain namin kasi parang feeling ko kasi wait lang kasi ginagawa ko sa lamin yung sa overprotected ng asawa ko is ang nangyari, nagalit ako kasi nga imbes na gusto kong mag-grow sa sarili ko, gusto ko tumayo sa sarili ko para makita ko yung pagod na pinagtrabawan ko. Parang ganun yung gusto ko. Kasi kaya nga ako nag-apply ng trabaho. Hindi ibig sabihin, gusto ko lang. Kundi ibig sabihin is, gusto ko mag-grow. Gusto ko maging independent. Na hindi na ako laging pa sa kanya. Kasi syempre, hindi naman habang buhay na laging umaasa ako sa kanya. Eh, syempre dalawa na rin yung anak namin. So, kailangan kailangan magsumikap ako din sa sarili ko. Yun lang naman yung ibig sabihin ko. So, ayun na nga, medyo maingay. Kahapon, pumunta siya sa kwarto. Kwento ko sa inyo, pumunta siya sa kwarto kasi inausap niya ako doon. Then, nag-usap kami kasi ang unang-una talagang nangyari, nagpatugtog kasi ako ng isang music na yung What a Beautiful Name It Is about kay God. And then after nun, si Ace kumakanta siya, so nirecord ko siya, tapos sinend ko siya dun sa hubby ko kasi baka isipin niya na nilalayo ko yung mga bata sa kanya or si Ace kasi si Ace na sa akin. So yun yung ginawa ko, and then sinend ko sa kanya yung video. Nakita niya, sasabi niya sa akin is parehas daw kami ni Ace mahilig kumanta, which is totoo kasi si Ace kumakanta talaga siya. Ilagay ko dito yung video na yun. And then after nun, pumunta siya dun sa loob. Nag-usap kami tungkol sa kung bakit hindi kami nagkaintindihan, kung bakit ganun yung nangyari sa amin, or ano pa yung mga pwede namin gawin kung masosolve ba yung marriage namin. Oo guys, kasal kami ng asawa ko, and kung hindi ako nagkakamali, 7 years, 8 years, ganon. And matagal na rin kaming nagsasama. So, kaya sabi ko kasi, kung talagang pinakausap nga ako ng ate ko na kung gusto ko daw, umuwi muna sa amin para makapag-isip-isip kami at magkaroon kami ng konting space. Pero doon sa ginawa ko kasi talaga, space na talaga yun kasi di ba nga, doon ako lumipat doon sa isang kwarto. Kasi gusto ko talaga na i-cool down yung sarili ko para hindi na ako kasi laging kapag malapit kami sa isa't isa, ang nangyayari, sasabog ako kapag hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ko. So ganun yung nangyayari sa akin, sa amin dalawa. Kaya nagkakaroon ng pisikalan kasi nga sa sobrang galit ko na nagkakapisikalan na kami. So ayun, nag-usap kami about dun sa mga nangyari sa, hindi ko na mapapakita yung about sa physical kasi sobrang naiyak talaga ako when nireview ko yung video na yon or yung CCTV. Hindi ko kayang panoorin talaga, as in. So ang sakit-sakit talaga, sobra. Pero anyway, ayun, napag-usapan naman namin and kung ano yung mga pwede naming solusyonan sa problema. And sa akin din, may part akong pagkakamali ko, nasabihan ko siya na hindi maganda. So, nag-sorry ako doon sa part na yon, and nag-sorry din siya sa part niya. So, which is, naging okay, gumanda yung pakiramdam ko, hindi na mabigat. Kasi araw-araw kong dinadala, sobrang sakit ng pakiramdam ko. Umiiyak ako lagi, kasi malungkot ako lagi. May time na namimiss ko rin yung asawa ko. Syempre, kapag umiiyak ako, minsan parang feeling ko, inahawakan niya yung kamay ko, which is, ganun yung nangyari. Ayaw ko hawakan niya yung kamay ko kasi may something kasi ginagawa niya sa kamay ko. Pero, yun pa yung naging unang-unang na-miss ko sa kanya. So, and
then, ayun, after nun, naging okay kami. Tapos, pinag-usapan namin yung kung ano mga pwedeng solusyon, kung ano mga pwedeng gawin. Anyway, andito ako sa, hindi ko alam, sa kantin ko sobrang lawak. Doon, banda, may kantin doon. Lalo, banda. Yan, may mga tao din, mga estudyante. And then tayo, kulang tayo dito sa may bandang dulo kasi wala masyadong tao dito. Kaya makakapagsalita ako kasi nahiya kasi ako magsalita pag kunwari sobrang daming tao. Kaya mas piliin ko yung ako lang mag-isang sasalita. Anyway, update ko sa inyo. Okay na kami and buti nga naging okay kami kasi talaga guys, if ever man na hindi kami magiging okay yung marriage namin, pinaplano ko na tapusin yung pag-aaral ko kasi sayang din dahil nabayaran naman niya yung tuition fee dito, mahal din, so kaya kailangan talaga tapusin. Nangihinayang ako, at the same time iniisip ko yung future ng mga anak ko. Kung uuwi ako sa amin tapos hindi pa ako tapos nag-aral, ano ipapakain ko, ano yung susupport ko sa mga anak ko, wala akong pinag-aralan, hindi ako nakapagtapos. Hindi ako nakapagtapos, diba? So, kailangan matapos ko muna siya. At the same time, kung makapag-usap kami at hindi namin maayos yung relationship namin or yung marriage namin, doon na ako maglalaylo. Pero, syempre, isipin ko muna yung future, di ba? Kasi ang hirap naman kung magde-decision, arat-arat ako magde-decision, tapos mali naman pala yung decision. So, ayun, nangyari is, naging okay kami. Salamat naman ako kasi hindi ako ginagabayan kami ni God kahit paano ginagabayan niya kami na kahit na ganun yung sobra na yung nangyayari sa buhay namin na nag-aaway kami lagi, andyan siya para gabayan kami. Kaya nga naging okay kami kasi siya yung nasa gitna namin, siya yung naggabay sa amin na para maging okay kami. Kasi bakit mo kailangan, kaya ka nga kasal, bakit mo kailangan hiwalayan yung tao, matagal mo nang nakasama, sa hirap at ginhawa, nagpakasal kayo, nagsumpaan kayo, bakit kailangan mo siyang iwanan, di ba? Tsaka ang dami na niyang sakripisyo sa akin, kaya sabi ko, titiisin ko muna talagang magstay dito sa bahay, sabi ko sa ate ko. And then, after nun, ayun, naging okay na, at kumalma na rin kami both, tapos napag-usapan na rin namin kung ano yung mga dapat naming masolusyonan. Kung ano yung mga pwedeng iwasan namin para hindi kami magkapisikalan. Nag-joke pa nga ako, sabi ko, parang akong kabit dito kasi parang ako pa yung pumunta sa kabilang kwarto. Dapat nga ikaw kasi kama ko to eh. Sabi ko, kasi kama ko, ang laki-laki ng kama ko. Kasi every time na kunwari, di ba sabi ko na inyo, may both bahay namin, may CCTV dito, tsaka dito sa kwarto. So, sabi ko sa CCTV ko, ikaw, ganda-ganda ng tulog mo, ganda-ganda ng kama mo, samantalang ako dito, siksik kami ni isip, sakat-sakat na likod ko. Tapos guys, meron pala akong nakalmot sa kanya, ang laki na nakalmot ko sa kanya. Anyway, bakit ko nga ba nakalmot yun? Kasi dinidepensahan ko rin sarili ko, kasi panay, yun nga, panay ganun siya sa mukha ko, which is nahihilo na ako that time. And then, gusto kong abutin yung mukha niya, nakalmot ko rin yung dito niya. Pero dahil nakalmot ko yun, dahil nga sira yung mga kuko ko, hindi siya ganito yung fully ayan. Ngayon, na siya, na hinasa ko na siya para hindi siya crack. Nagka-crack kasi to. So, yun yung nag-cause ng scratch dun sa skin niya. And, ayun, nanghingi rin ako ng sorry dun sa part na yun. Basta sabi ko, parehas tayo may kasalanan ka, may kasalanan ako. Sabi ko sa kanya. Anyway, ngayon kaya kanina, medyo ako busy kanina. Hindi man ako nag-take ng vlog kasi kinakausap ko yung ate ko kasi meron kami problema. So, yun lang naman, i-update ko kayo sa aking next vlog kung ano yung magiging result ng marriage namin. Kasi kakwento ko sa inyo yung mga part or based sa experience ko about sa marriage.